Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon is paano lumalabas ang stress sa ating katawan or papaano mo malalaman na stress ka. So, may siyam ako ditong mga kumbaga mga senyales na ang isang tao ay stress. So, number one is yung pananakit ng kalamnan. Ang pananakit ng kalamnan is senyales yan na kumbaga overwork ka sa trabaho mo. Okay, I work too much. So I need some rest. So kumbaga yun ang senyales. And number two is yung sakit ng ulo, yung masakit yung ulo mo kasi syempre kulang ka sa tulog tapos maraming mga papers work na gagawin, especially kung teacher ka, kailangan ka maggumawa ng mga lesson. Number three is yung pagkapagod na madali kang mapagod na kahit hindi pa naman kumbaga mga 2 hours ka pa lang nasa trabaho na nagtatrabaho na parang napapagod ka na agad na gusto mong magpahinga na parang kumbaga parang hindi pa nga hapon yung katawan mo, hindi ka pa nga nangangalahati sa trabaho is na napapagod ka na. So something like that. So number four is yung madali kang magalit. Madali kang magalit kahit yung maliit lang na maliit nang na like for example, alam mo yung asawa mo palaging nagjo-joke sa iyo. So ikaw parang nagiging sensitive ka lalo na nagagalit ka lalo or sa trabaho mo kahit konti lang mistake sa papers mo, nagagalit ka na agad. So yun din yung mga senyalis. Yung number 5 naman is problema sa pagtulog. Isa rin yung senyalis kapag stress ang isang tao kasi syempre yung mga iniisip mo na kailangan mong tapusin yung mga papers work mo or something like kailangan mong gumising ng maaga kasi yung boss mo kailangan mong i-prepared yung kanyang breakfast, yung kanyang damit na isusuot sa trabaho or yung kanyang mga anak na papasok sa school or something like that. So, yes, kulang sa pagtulog is sinyalis din yan ng stress. At number 6 is yung problema sa intestinal. Yung palaging nangangasim yung tiyan mo tapos sumasakit na parang yung parang bang mainit yung katawan mo o yung tiyan mo and na parang bloated ka tapos yung bang parang nangangasim na alam mo na parang iba yung kasi guys pag stress ka talaga kumbaga tumataas yung acid natin sa ating tiyan, hindi lang sa pagkain ng mga maaasim kundi pati din yung unstress. Pag stress ang isang tao, kumbaga nakakadagdag din yan ng pagtaas ng acid natin. At especially kung kung acidity kang tao, mas lalala. And number 7 is yung mahilig sa mga matatamis. Of course, pag stress ka, kumbaga gusto mong kumain ng matatamis like chocolates. I also observe that sa aking mga katrabaho dito and also my husband. Nung time na yon pag stress siya sa trabaho, gusto niya talagang kumain ng matatamis. Yung mother-in-law ko naman, kapag stress siya, gusto niyang kumain ng junk foods, yung mga yung mga chicheria, mahilig siya, yung bumibili siya ng malalaki ng chicheria. Ubus niya yan, siya lang mag-isa pag stress siya. And also some chocolates. Ako naman kasi, pag stress ako, hindi ako mahilig kumain sa mga matatamis kasi ayaw ko ng matatamis eh. So yun, iba kasi ako pag nai-stress, hindi ako kumakain ng mga matatamis. And then number 8 is mababang libido. Yung meaning is wala kang gana sa sex. Wala kang gana kasi syempre stress ka o overstress ka sa trabaho, kumbaga hindi yung pagpo-produce ng libido sa katawan mo, yung pang-active ng sex drive mo is mababa. So yung minsan kapag yung asawa ninyo is ayaw makipag-sex sa inyo, you have to understand them kasi may kumbaga stress yung asawa mo at kausapin mo yung asawa mo.
And number 9, yung panghuli is naguguluhan ang utak. Yung parang ano ba, yung parang may brain fog ka na hindi mo maintindihan yung ano mo, yung kumbaga ano kung ano yung iniisip mo. Hindi mo maintindihan at hindi mo parang naguguluhan ka na wala kang kung baga wala kang focus, stay focus, parang nandito na naman, yung mayroon ka na namang iniisip, naguguluhan ka na naman, may mga may dito na naman kasi kumbaga ginagawa mo yung isang bagay in one thing at the time. Kumbaga, ginagawa mo sa pinagsasabay mo. So, hindi dapat ganun. So, hindi mo dapat pagsabayin ang mga ginagawa mo. Try to think of it na may bukas pa naman, 'di ba? Pag hindi mo matapos yung trabaho mo ngayon, you can do it. You can continue that tomorrow. The most important is dapat makapagpahinga ka, makapag-relax yung ano mo, yung isipan mo, yung katawan mo. Um, maging ano, kumbaga sabihin mo sa sarili mo na okay, I need time. I need rest kasi yung katawan ko is the most important. Ang trabaho is nakakapaghintay yan. Pero yung katawan ko, hindi ko maibabalik ng once na pab my finger o basta-basta na lang nasasabihin ko, bumalik ka na katawan para makapagtrabaho na ako. No, it is not like that. It never gonna works like that. Step back ka na isipin mo muna yung sarili mo. Isipin mo muna yung health mo. Kasi, like what I always said, yung trabaho makakapaghintay yan guys. Pero yung katawan natin, it takes time to recover back. And I know kasi ako yung brother ko, he always texted me na ate, normal lang ba ito yung nararamdaman ko na nahihilo ako? Nagdi-deliver siya ng mga ano ng mga manok, yung chicken. At minsan umaalis siya ng madaling araw, minsan naman sa gabi like 10. Hindi yun, kumbaga hindi yun pare-parehas yung oras ng pag-alis niya. And sabi niya sa akin, he already experienced yung hilo, pero binaliwala lang niya kasi akala niya temporary lang. But kalaun-launan, kumbaga hindi na niya pinansin. And then now, kasi nag-stop na siya sa kanyang trabaho kasi yung sahod is hindi okay, tapos syempre nagkapatong-patong na, nagkasakit yung anak niya, nagkasakit ng kanyang yung pangalawa niyang anak, and of course financially also, and also nagkakaroon na siya ng kanyang problema sa kanyang sarili, yung palaging nahihilo siya. At sinasabi niya sa akin na anong nangyayari sa akin ate. Ang sabi ko sa kanya, you know what, you have a chronic stress. Kasi, kumbaga, chronic fatigue. Kasi binaliwala mo yung ginagawa, nangyayari sa katawan mo, and then, tapos yung trabaho mo, hindi, kumbaga, yung pattern ng pagtulog mo is, kumbaga, nagkaloko-loko na kasi sa madaling araw, minsan, umaalis siya ng 2 o'clock in the morning, and then, till in the evening sometimes, and then may time din na pag 10 ng gabi aalis na naman siya. So yung kanyang pagtulog is hindi na enough. Syempre sa katagalan, of course, nararamdaman mo na yung kumbaga yung side effect na yung pag-aabuso mo sa katawan mo. And until now, he still keep on messaging me. At sabi niya sa akin na pati yung batok niya parang namamanhid, tapos yung kanyang tiyan parang kumukulo. Ang sabi ko sa kanya, it's because pumapasok ka na sa anxiety. And of course, kasi nagwo-worry siya na baka may sakit siya. Kasi nagpaano na siya, nagpa-BP na siya, at okay lahat yung kanyang yung kanyang test. At ang sabi ko sa kanya, you know what, kasi you're stressed, and then kulang ka sa pagtulog kasi yung mga ginawa mo, inabuso mo yung katawan mo. It's because yung reason niya kasi is gusto niya talagang makapagtrabaho para sa kanyang mga anak. And of course, ganong trabaho, afterwards talaga magkakaroon ka talaga ng problema, at yung sahod pa is not enough,
and then yung katawan mo is bugbog sarado pa, and yan yung kumbaga yan yung kapalit na mararanasan mo. So sabi ko sa kanya, you have to stop first, you have to take it easy. And now, ang sabi niya sa akin na hindi siya sanay, na hindi siya nakakapagtrabaho. Ang sabi ko sa kanya, you have to be, kumbaga, maging okay first yung health mo. Kasi kung magtrabaho ka, tapos mahimatay ka, syempre, malaking gastos yan. Okay lang kung mahimatay ka, but kung maano yung ulo mo, mabagok yung ulo mo, right? Kasi hindi natin alam yung mangyayari sa ating katawan, especially kung mayroon ka na nararamdaman na ganun. Anyway guys, sana may nakakuha kayo ng knowledge about it, kung ano yung senyales ng kung ikaw ay nakakaranas ng stress, kung nakapasok kung nakapasok ng 4 sa mga sinabi ko, it could be na stress ka. At hindi dapat isipin mo na, parang may anxiety na ako, or may panic attack na ako, or may panic disorder na ako, or yung sinasabi nilang GAD, yung general anxiety disorder. No. Kung stress, kailangan mo humanap ka ng paraan para bumaba yung stress mo, at para bumalik yung mga gusto mong gawin dati. And I know, you know what guys, yung stress, hindi yung stress is not the sign of being weak. Yung stress kasi, kumbaga warning lang yan sa ating katawan na ino-overdose mo yung katawan mo sa trabaho mo. So kailangan talaga, they need some rest also. Pag alam mong itong mga sinabi ko na may mga na nakapasok, yung may mga senyalis ka na stress ka, na nakapasok ka dito sa siyam na aking sinabi, kailangan mong magpahinga at wag mong babaliwalain, kasi papasok yan sa mental disorder. So, wag mong hayaan na pumasok sa mental disorder. May magagawa ka pa kung nasa stress stage ka pa lang. So, anyway guys, thank you so much and have a nice day. I hope you like my video. Please comment down below kung ano yung masasabi ninyo about this video, kung nakatulong ba or nakapagbigay ba sa inyo ng knowledge, or nakapagbigay ba sa inyo ng kumbaga tama, kung ano ba yung mga nararamdaman ninyo, or nabigyan ko ba ng kasagutan yung mga tanong na hinahanap ninyo. So anyway guys, thank you so much.